Never ko naman po siyang sinabihan, gawin mo to, gawin mo yan. Pag sinasabing maybe you're a bad influence, It's okay po kasi ilang sinasabi sa'yo, Ano po? fame whore. Nakuha mo yon? Dito lumalabas na naglilinis siya ng sarili niya. Ano po, kasi alam niya na maraming kumukontra sa kanya at hindi siya nagugustuhan. Maraming netizen na ayaw sa kanya. Gawa nga ng nangyari na imbis na tulungan niyang magkaayos yung magnanay, siya pa yung nagsulsol para, magkalabuan lalo. And siya pa yung nakikipagsagutan. So, Ano ang reaction mo pag sinasabing maybe you're a bad influence? it's okay po kasi alam ko naman po yung decisions po ni Kaloy, sa kanya naman po nanggagaling eh. Never ko naman po siyang sinabihan, gawin mo to, gawin mo yan. Never ko naman po siyang sinabihan, gawin mo to, gawin mo yan. naglilinis siya ng sarili niya. Hindi raw niya inimpluwensyahan o sinabihan si Kaloy na ganito, ganyan. Pero nakita niyo naman sa video at narinig niyo, di ba, na siya mismo sa unang mga unang stage nila sa kanilang relationship, siya na nagsabi na ayaw ko ng ganyan, ayaw ko ng ganun, mga nakita daw niya mga nakita daw niya na ayaw niya at hindi maganda. So siya nag-set ng boundary and hindi naman po tayo ganun ka naive para hindi natin maintindihan na siya ang naglagay talaga ng mga kondisyones para magpatuloy yung relasyon nila. Otherwise, hindi sila matutuloy. Parang panakot niya kay Kaloy. Ano po? So, Lahat naman po nangyayari sa buhay ni Kaloy, it's all him. Even yung nag-Olympic siya, yung na-achieve niya, it's all him. Well, Meron silang sinasabi sa'yo, Ano po? fame whore. Nakuha mo yon? nobody's perfect naman nila at nagkakamali, di po ba? So, let's just hope and pray na magkabati-bati na sila, magkaayos na sila. Si Kaloy ay matutunan niyang magpakumbaba. Na wag na si Chloe eh. Si Kaloy mismo kasi siya yung anak. Magulang niya yun eh. Na matutunan niyang magpakumbaba at irespeto yung mga magulang niya kasi hindi tama yung ginagawa niya. At matuto siyang lumingon sa pinanggalingan niya na bago niya unahin yung ibang tao, ay balikan niya muna yung kanyang pamilya na pinagmulan sapagkat sila ang karamay niya mula nang nag-uumpisa pa siya hanggang sa natuto siya, hanggang sa naging matagumpay na siya ngayon. Kasi hindi pwedeng hindi siya ginabayan kasi kahit pa ngayon lang naman siya nagkapera, 'di ba? Lately, siguro nung huling laban niya, 'di ba? Huling nanalo siya, 'di ba? Nagkapera na siya doon. Pero intact naman yung pera niya. Kasi tulad ng mga sinasabi ng ibang netizen na mula daw 7 years old tinutulungan na daw. Hindi po ganoon, hindi ganoon yung kadali. Kasi hindi ganoon yung nandoon yung suporta ng magulang. Eh nakita niyo naman doon kung napapanood niyo yung ibang video, ibang post na yung nanay niya talaga all the way nag-support sa kanya, gusto nang sumuko ni Kaloy, pero sabi na, umpisa mo na ito, ituloy mo na yan, di ba? Nandoon yung encouragement, yung support, na siya pa yung nagtatahi ng mga damit niya para lang may maisuot siya, di ba? Yung kanyang sinusuot sa Olympics, yung sa gymnastics niya, yung mga leggings or other kasuotan, tinatahi yun ni Mrs. Yulo. Kaya wala kayong karapatan yung mga nagbabas na sabihin hindi nasabihin na pabayaan at hindi nasuportahan ni Mrs. Yulo yung kanyang anak. Kasi mali po kayo dyan. Maling-mali kayo dyan. Kitang-kita nyo naman sa ibang videos. Diba? And yun lang naman, nakakalungkot kasi na ang pamilya ay nag-aaway-away, nagkakasira-sira at nasusubukan na pagdating sa pera. Lumalakas na yung loob ng anak sumuway at magmalaki. Dahil meron na siya eh, di ba? So nagagawa na niyang iwanan yung pamilya niya dahil meron na siya. Pero mali. Kasi yan ay may malaking karma at malaking parusa. Malaking palo po yan sa Panginoon. Kasi mali siya. At sinuway niya ang utos ng Panginoon to honor his parents, honor his father and his mother na hindi niya nagawa. So, ayan, thank you so much for watching my videos and for supporting po. Please do like and share and subscribe, of course. Ano po? Thank you so much and God bless you all.